Isang magandang gabi sa ating lahat, mga kapatiran. Kamusta po kayo? Kamusta ang buhay? Kamusta ang espiritual na buhay? Kamusta po ang inyong pamilya? At kamusta po ang ating lockdown? Maasa po tayo na hindi po nawawala ang ating mga puso at isip sa Panginoon na siyang may kontrol ng lahat ng bagay. So tonight po, we will be in the spiritual realm again. We will study the words of God. Wherever you are right now, welcome po kayo, especially sa mga guests na mga kapatiran. Welcome po kayong lahat. Kung meron po tayong mga visitors for tonight, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa broadcast na ito. Ang layunin po ng online preaching na ito ay makapagbahagi ng salita ng Diyos, makapagbigay po ng encouragement, ng pag-asa, at makapagbigay po ng kaunting inspiration. Yan lang po ang layunin ng broadcast na ito. So bago po natin ituloy ang atin pong message or Bible study online, I would like to ask you to be with me in the spirit of prayer. Mag-pray muna tayo, mga kapatid. Marami pong salamat, O Diyos, sa gabing ito, sa another opportunity that you have gave to all of us. We ask you, Lord, to be with us. Lord, speak through me. Gamitin niyo ang broadcast na ito for the purpose of sharing your truth. At napaka-importante po ng gabing ito, Lord, dahil ito po ay pamamahayag ng inyong salita, ng inyong kalooban, pagpapakilala po sa mga tao kung sino po kayo at ang inyong anak na si Jesus. O Diyos, itinataas po namin sa gabing ito, sino man ang may sakit. We ask you to extend your hand to those who are sick right now, anumang klaseng sickness, difficulties, problems, any sort of illnesses, Lord. To you, nothing, Lord, is impossible. If you will speak the words of healing, then healing will take place. If you will say healing or prosperity, if you will say enlightenment, everything is possible, because your words are powerful and authoritative. Tonight, Lord, we ask you to be with us. Speak through me, Lord God. Pagpalaan niyo ang bawat tagapakinig. We commit to you the rest of the night. Bless us as we listen to your words. Salamat po sa inyong espiritu. This, Lord, our prayer in Jesus' name. Amen and amen. So, muli po, mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. At maganda po ang ating pag-aaralan sa gabing ito. Ito po ay may kinalaman po sa isang pagnanais na makomprehend po natin ang Logos. Okay, masyado pong interesting ang topic na ito, comprehending. Parang ang ating pong pagsisikap sa gabing ito ay maintindihan yung mahirap maintindihan. Especially po ang pangalang Logos o yung salitang Logos. Sa atin pong pag-aaral in the past, ang Logos po ay walang iba kundi si Jesus Christ. Ano po? Ang Logos po ay, yan po ang Word of God, at yan po ay Greek word na tumutukoy po sa ating Panginoong Jesus. Wala po tayong masyadong time para i-discuss pa po natin ang detalye, pero yan po ang pinaka-substance ng salitang Logos. Ang aking pong topic ay comprehending the Logos. It's now or never. Masyado pong matikas o very strong po yung ating challenge. It is now or never. Kung hindi natin i-decide tonight na siya po ay makomprehend, ay sa tulong ng Holy Spirit at sa tulong ng salita ng Diyos, baka ho kasi wala nang bukas. Kaya po inilagay ko po ang it's now or never. Alam po naman natin na medyo parang lumalala po ang mga bali-balita tungkol dito sa coronavirus. In fact, dito po sa Cavite ay medyo magkakaroon na po kami ng total lockdown dahil po sa ibang mga balita na hindi po magaganda. Ito po ay naglalayon din para tayo po ay mag-depend sa ating Panginoon. Basta kung parang heightening ang balita, huwag namang suppress ang ating faith. Dahil hindi naman nagbabago ang laki ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos sa mga bad news na ito. Kaya kung nag-heightened ang balita, ang bad news ay overpowering,
nandyan pa rin ang ating Panginoon. Kaya nga, andito po kami para mag-alalay, magturo, mag-remind na may Diyos pong nakatayo sa lahat ng sitwasyong ito. Ang topic pong ito ay very exciting. Pero at the same time po, let me say this, medyo frightening. Parang nakakatakot din. Ang idea po kasi, mga kapatid, para bang ang aking tema kasi, comprehend. Gagamitin mo yung utak, yung iyong talino para maintindihan mo yung logos. Ang nakakatakot po kasi dito, ganito po yun. Parang yung logos na Diyos ay gagawin po nating subject matter. Yun po ang nakakatakot na perspective doon. Kaya gusto ko po kayong maalalayan bilang pastor at medyo mahaba-haba na po ang karanasan kay Kristo. Gusto ko po kayong bigyan ng guidance na hindi po ganun ang dapat nating maging intention. Kasi po, honestly, hindi po siya subject matter. Hindi po ganun. Ang layunin po natin ay makilala siya ng lubusan. Hindi natin dinadala ang Diyos sa isang laboratory at ini-scrutinize natin. Hindi po ganun. Tayo po'y nasa Bible study na ito online sa layunin na makilala natin siya. So, yan po mga kapatid. Ang totoo po niyan, hindi imposible po ma-comprehend natin ang Diyos. Kasi po ganito po ang comparison. Tayo po ay limited, siya po ay unlimited. So kung unlimited siya, hindi natin siya mako-comprehend. Okay? Kung siya po ay eternal, tayo po ay limited, tayo po ay physical, siya po ay spiritual. Ang mind po natin ay malayo sa kanyang mind. Siya po ay perfect, samantalang tayo po ay sinful. Napakahirap po. Sa harapan ng Diyos, para lang tayong langgam na gustong pag-aralan ang tao. Parang ganun po. So, ganun po yung aking pag-a-analogize nito. Pero mga kapatid, ang layunin po ng pagko-comprehend natin sa Logos ay para talagang mapalapit tayo sa Kanya. Yung pagko-comprehend natin, meron tayong gagamiting ilang pamantayan o mga pamamaraan para marating po natin yung ating tema ngayong gabi, which is comprehending. Hindi po masamang i-comprehend siya, basta ang gagamitin nating mga tools o mga sistema, yung kalooban pa rin ng Diyos. At ang layunin ay hindi parang gagawin siyang subject matter, kundi ang layunin ay makilala natin siya upang matutunan natin siyang mahalin at paglingkuran at sambahin. Okay, meron po akong isang poster na gustong ipakita sa inyo at ito po ay may kinalaman sa Holy Scriptures. Ito po yung gusto ko maging parang pamantayan natin. The Holy Scriptures require a humble reader who shows reverence and fear toward the Word of God and constantly say, teach me, teach me, teach me. Isa-isahin po natin. Ang Holy Scripture daw, ito pong Bible, ay nagre-require ng isang mapagpakumbabang tagapagbasa na nagpapakita daw po ng pitagan, ng reverence at takot sa Word of God at constantly nagsasabi, teach me, Lord, teach me, teach me. Sabi po ni Martin Luther. Kapag ganito po ang ating pong ugali sa Word of God, ay tingin ko matutulungan tayo ng Diyos na makomprehend natin ang mga pag-aaralan natin ngayong gabi. So, yan po ang aking pong introduction dahil alam kong maselan po ito. Alam niyo po, ang ating pong pag-aaral ay na under the canopy of the Holy Spirit. Hindi po ito isang subject matter sa college o sa high school. Hindi po ganito. Hindi po ito isang seminar ng pag-uusapan ng mga material na bagay. Ito po itong may kinalaman sa Diyos, kaya iniaayos po natin ang ating pong mga sistema at mga foundation. Simulan na po natin. I would like to introduce to you yung ating pong Bible text, John 1:14. Ang sabi po ng John 1:14, the Word became flesh and made His dwelling among us. Nandun na po yung Word. Yan po yung Logos. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Yan po. So ang binasa po natin is Book of John. At gusto ko lang po munang sabihin sa inyo na ang Book of John po ay meron pong purpose. Bakit po yan napasulat? At ang purpose ay makikita sa John 20:21. Ang nakasulat po doon ay ganito, but these are written that you may believe
that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing Him, you may have life in His name. So makikita po natin na ang Book of John ay napasulat, okay, napasulat po ito upang ang mga tao, kayo pong nakikinig sa akin, ay sumampalataya na si Jesus ay Messiah at si Jesus ay anak ng Diyos, capital S po yun, at tayo ay manampalataya sa Kanya upang magkaroon tayo ng buhay. Yung buhay po doon ay eternal life, okay, sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. So, yan po ang purpose ng Book of John. Kaya masyado pong malalim ang ating intention sa gabing ito. Imagine, ang pag-aaralan natin ay si Jesus, Diyos po yan, yung tapos siya'y Messiah, kaligtasan, hindi lang po sa COVID, okay? Kundi maging sa kaligtasan ng ating kaluluwa sa dagat-dagatang apoy. Imagine mga kapatid, we are not simply tackling about a sack of rice. We are not simply tackling your food tonight or your physical food tomorrow. But we are discussing the destiny of your soul. Kaya this topic is very important. While you are there, you sit there in front of me, pumapasok ka sa isang napaka-spiritual na katotohanan. Parang you are being confronted by God. Dahil alam naman natin, sabi nga, life is short, death is sure. Kung hindi man tayo mamatay sa COVID, there is another alibi na gagamitin ng Diyos for you to die. And that's it. Saan ka pupunta? So mahalaga po ang atin pong pinag-uusapang ito. Imagine ang purpose ng Book of John ay makikita sa John chapter 20 verse 31. These are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Buhay ha ang ating layunin. Ito yung ating motivation ng pagtsatsaga, ng pagtuturo para ang mga tao ay magkaroon ng buhay sa pangalan ni Jesus. Alam nyo, kaya makikita natin sa John chapter 1 pa lang, napaka-profound ng pagpapasimula ni John. Talagang ipinakilala na agad yung pangalang Jesus, kung sino si Jesus, bakit siya naging Messiah, bakit magkakaroon ng tao ng buhay na walang hanggan sa Kanya. Para magkaroon tayo ng idea, basahin ko lang yung verse 1 and verse 2 ng chapter 1. Tingnan nyo po yung opening announcement, napaka-profound. In the beginning was the Word, chapter 1 verse 1, and the Word was with God, and the Word was God, and He was with God in the beginning. Walang masyadong introduction, walang pasakalye, very profound, mysterious agad, napakalalim agad, napakahiwaga agad ng sinimulan ni John. Wala man lang greetings, napaka-profound mga kapatid. So brothers and sisters, nagbigay agad siya ng profound na announcement dahil naging totoo siya sa kanyang purpose sa chapter 20 verse 31 na ang mananampalataya dito kay Jesus na kanyang ipinakikilala ay magkakaroon ng buhay na walang katapusan. Sana ikaw kapatid na nandiyan dyan, na nakikinig, pag-isipan mo to ng maigi. Alam ko ang iyong orientation. Ang orientation mo ay physical na pagkain, damit, okay, trabaho, pamilya, negosyo o trabaho o gadgets. At masyadong malayo ang isip natin dito po sa mga pinag-uusapang ito. But praise God, salamat sa COVID. Eto, dinala tayo ng Diyos, pinadala tayo ng Diyos ng COVID para magkaroon tayo ng, bumalik tayo sa katinuan o yung sanity natin. Dahil dyan sa COVID, ito po nakapag-uusap tayo ng mga totoong mga bagay. So brothers and sisters, yung word dyan ay walang iba kundi si Lord. At magpapakita uli ako ng isang poster. At ang poster po ay ganito naman ang nilalaman. Ignorance of the law excuses no one. Ignorance of the Bible, which is God's word, excuses no one. Pero ito po yung gusto kong bigyan natin ng pansin. Ignorance of Jesus Christ as the way, the truth, and the life excuses no one. So ibig pong sabihin mga kapatid, itong ating Bible discussion na ito ay talagang may kinalaman kay Jesus Christ. Kapag ikaw po ay ignorant kay Jesus Christ, ay problema pong malaki yon. Pag tayo po ay ignorante sa Bible, malaking problema din po yon. Pero kahit na ikaw ay ignorant sa Bible, it will not excuse you.
Okay? Kapag ikaw ay ignorant kay Jesus Christ, hindi rin ito magbibigay ng excuse sa iyo. Para bang kuryente. Pag nahawakan mo ang kuryente ng hindi mo sinasadya, patay ka. Hindi mo pwedeng sabihin, pwede bang rewind? Hindi ko kasi alam. Okay? So, hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos na hindi mo alam. Because it will never excuse anyone. So mga kapatiran, ngayong nandyan ka, nakikinig ka po sa aking Bible teaching na ito, ikaw ay pinagpala. Bless ka dahil ngayon hindi po artista ang pinag-aaralan natin, hindi tao, hindi rin naman ako. Kundi ako po'y nagbabasa lang ng Bible, nagbibigay ng konting sense, pero andyan ang Holy Spirit para bigyan ka ng enlightenment. So mga kapatid, ignorance of the scriptures, mga kapatid, it will excuse no one. Kaya importante po ito. So, pumasok po tayo sa aking tema na pinamagatan ko po na Comprehending the Logos, It's Now or Never. Okay? So, na-gets nyo na po ako sa salitang comprehend ha. Hindi po natin yan basta ginagawa for the sake of knowledge. Kundi ito pong comprehension na to, pagko-comprehend natin sa Logos ay naglalayo na makilala natin siya upang matutunan natin siyang sambahin, mahalin, at paglingkuran. Una po, mga kapatid, ang question ko po is, how did the Word of God present the Logos in order for us to comprehend Him? Ang tanong natin, yung ruta natin tonight, yung sasagutin po natin, dito po sa aking elaboration, yung question na, paano presenta ng Bible yung Logos? Okay? Una, He presented His incarnation. Paano present ng Bible ang Logos? Sabi ko rito, mapatid, presented His incarnation. Pag sinabi nating incarnation, ang ibig pong sabihin nito sa layman's term, pagkakatawang tao. Ang word po na ginamit ng Bible ay, He became flesh. Naging laman po siya. Sa Tagalog natin, nagkatawang tao. Alam niyo po, itong salitang He became flesh, nagkatawang tao o naging laman siya. Ang sabi po ng mga komentary, ito po ay napaka-strong at almost crude na salita upang ipakita lang ang realidad ng kanyang humanity. Alam nyo mga kapatid, parang ganito po yan para maramdaman nyo lang ito. Halimbawa ako si Pastor Jim. Ako'y nagkatawang kabayo. Di ba napaka-crude nun? Okay? So, isang napakayamang tao tapos nagkatawang basurero, di ba? So mga kapatid, ganyan ko yan iniisip. Ang Diyos ay holy before the beginning of time hanggang ngayon, napaka-perfect, napaka-mayaman sa lahat, marunong sa lahat. Yet He became flesh. Imagine that. He became flesh. You touch your flesh right now. May katawan, may laman, may buto, may kuko, may buhok ka. Imagine the eternal God became limited. The Spirit God nagkaroon ng laman. The eternal naging limited. Imagine that, mga kapatid. So mga kapatiran, napakaganda po nito. Pero ito po ang pagpe-present ng Bible sa Logos, kung sino siya. Ito pa mga kapatid, catch this. Nagkatawang tao siya, ibig sabihin hindi siya dating tao. Kapag sinabing ako po ay nagkatawang kabayo, hindi po ako kabayo. Nagkatawang kabayo lang ako. Sana po na-gets niyo po yan. So, ang gusto ko ipakita lang dito sa inyo, ipinakikilala ko sa ating tagapakinig kung sino ang Logos, kung sino ang Word. Siya po ay mayroong dating kalagayan. At alam po natin siya ay Diyos. Galatians chapter 4, samahan niyo po ako sa Galatians chapter 4, verse 4 and 5. Makakatulong po itong Bible verse nito. Tingnan niyo po ang Galatians chapter 4, 4. Tingnan niyo po ha. Sabi nito, but when the time had fully come, nang dumating na yung tamang panahon, God sent His Son. Kasi nakaprophesy po kasi yan sa Old Testament, matagal na panahon. Nang dumating na ang tamang panahon, God sent His Son. Born of a woman, ito na po yung pagiging laman niya, born under law, nabuhay siya sa isang kapanahunan, which is under the law. Ang purpose, to redeem those under law, okay, that we might receive the full right of sons. So makikita po natin na talagang sinusuportahan ng buong Biblia na ang Diyos ay nagkatawang tao sa isang kapanahunan, pinanganak sa isang babae ni Mary upang tubusin ang mga taong nasa ilalim ng batas. Yan po yung unang-una. Pangalawa, presented His humanity.
Ang pangalawang mga kapatid, kung paanong prenesent ng Word of God yung Logos, prenesent din ang kanyang humanity. Ang salita po doon mga kapatid na ginamit ay He dwelt among us. Yung pong salitang dwell, ito po ay, ang ginamit po ditong word ay almost the same sa salitang tent and tabernacle. Yan po. Di ba ang tent, dwelling place, ang tabernacle ay dwelling place din yan. Diyan tayo tumitira o yung tent. Sa Old Testament, yan po ang tirahan po nila. So, mga kapatid, parang sinasabi na si Jesus Christ talaga ay tumira sa lupa. Nagkaroon talaga siya ng tent dito sa lupa. Nagkaroon siya ng dwelling place. Ang punto ko lang dito mga kapatiran ay ganito. Isang Diyos, nagkatawang tao. Napaka-crude ng salitang nagkaroon siya ng laman. Okay. Pero mga kapatid, isa pang pagpapakita ng kababaang loob ng ating Panginoon. Siya po ay nakitira sa panahon na yon. So tinanggap niya yung language ng mga tao, tinanggap niya yung pagkain ng mga tao, tinanggap niya yung kultura ng mga tao. Ganun po. Talagang si Lord ay parang nag-condescend sa tao. Imagine, nagkaroon siya ng bahay, ng tao. Imagine, we're talking about God, ha? Last night ay pinakilala ko sa inyo kung sino yung Diyos na yan. Sino yung Logos na yan. Remember last night, pinakita ko sa inyo kung na mas mataas siya sa angel. Pinakita ko sa inyo last night kung ano ang sabi ng Ama tungkol sa Kanya. At ngayon, ito po, nag-dwell siya sa mga tao. At ang bahay niya ay hindi marangya. Sabi nga, ang kanyang unan ay bato. At ang kanyang mga magulang ay mga ordinaryong mga tao kagaya ng isang karpintero. So brothers and sisters, makikita natin na yung Logos ay nag-adjust ng matinding-matindi. Ipinakita ng Bible ang salitang He dwelt among us. Meaning, kung si Lord ay nag-dwell sa kanila, talagang nag-adjust, bumaba siya, dinamit niya yung pagdamit ng mga tao, ginamit niya ang language ng Greek, at ang palengke ng mga tao ay palengke niya, at ang kultura ng mga tao ay hindi niya binasag, siya ay nagpakumbaba at nanirahan na kasama nila. Imagine mga kapatid, yan ang Logos. And who is the Logos? Sa pag-aaral natin mga kapatid, ang Logos ay Creator, ang Logos ay Son of God, ang Logos ay nasa Kanya ang buhay, siya ang nagbibigay ng eternal life, and pero makikita natin how He adjusted. Pinakita ng Bible na siya nagkatawang tao at pinipresenta ng Biblia na talagang siya ay namuhay na kasama nila ng ating mga unang mga disciples. Pangatlo, the Bible also presented His glory. Ang sabi mga kapatid ng verse 14, hindi naman tayo isang Bible verse lang ang ating pong pag-aaralan ngayon, pero masyado pong malaman. Ang sabi po ng Bible, the Word became flesh and made His dwelling among us, and we have seen His glory. Okay. So mga kapatid, example, the Logos is here, and the Logos, mga kapatid, the Bible presented the Logos incarnation. The Bible presented the Logos humanity. The Bible presented, the Logos glory. Yan po ang ating makikita. Tayo po ay nag-aaral ng magagandang katuruan tungkol kay Jesus Christ. Sa Bible School po, tinatawag po ito na Christology. Okay. At ang sabi po ng Biblia, may dagdag po doon na napakatino. Ang ganda-ganda. We have seen His glory, the glory of the one and only. Okay, the glory of the one and only. Napakaganda po nung salitang yon, yung glory na yon mga kapatid. Gusto kong naghanap po ako ng Bible verse para magkaroon po kayo ng idea kung paanong ipinakita ni Jesus Christ ang kanyang glory. Maraming Bible verse, pero we have no ample time. Pero pinili ko po yung transfiguration. Tingnan niyo po ang Mark chapter 9 verse 2 to 4. Ganito po nakasulat. After 6 days, Jesus took Peter, James, and John with him. Ito po yung kanyang triad. Ito po yung kanyang grupo. Si Peter, si James, and John with him and led them up a high mountain where they were all alone. So, sinolo niya yung tatlo. Ang sabi niya, there he was transfigured before them. Anong ibig sabihin ng transfigured? Nagbago. Nabago yung figure niya. Nagkaroon ng transfiguration. Nagbago, nagningning. At ang sabi ng Biblia, his clothes became dazzling white, puting-puti, whiter than anyone in the world could bleach them. My goodness, anong klaseng puti yun? Ulitin ko I want to enjoy that portion. Ang sabi doon, his clothes became dazzling white, whiter than anyone in the world could bleach them. Yung word na bleach, ginamit, mga kapatid. And there appeared before them Elijah and Moses
who were talking with Jesus. Mga kapatid, isa sa mga may tutulong ko sa inyo bilang nakikinig, lagi niyo pong pagtiwalaan ang salita ng Diyos. Lagi kayong magbibigay ng pananalig na lahat ng binabasa mo sa Word of God, talagang precept upon precept, kahit yung mga comma doon, lahat ng yun ay Word of God at yun ay totoong totoo, yun ay absolute, wala kang dapat pagdudahan. Iyan ang gusto ng Diablo, magduda ka sa Word of God. Now, kung kasama kita sa pananampalatayang ito, kainin po natin to. Itong binasa ko. Ang sabi ng Biblia, nagkaroon ng transfiguration. Di ba glory yun? Glory yun ni Jesus Christ. At pwede natin i-connect yun sa John 1:14 na pinag-aaralan natin. Ang sabi ng Biblia, we have seen His glory. We have seen His glory. Nakita namin ang kanyang glory. Right? Amen? Nakita namin ang kanyang glory, mga kapatid. Hindi sinabi ng writer na nabalitaan namin ang kanyang glory. He didn't say that. He said, nakita namin. We saw right before our eyes His glory. Talaga namang napaka-glorious nun. Imagine, pumunta kayo sa bundok na kayo magkakasama, tapos biglang nagningning, pumuti, na halos walang word na pwedeng gamitin sa kanyang kaputian, mga kapatiran. That's the glory of Jesus Christ. Okay, mga kapatid. Ang mabigat pa nito, nag-appear si Elijah. Remember Elijah the prophet in the Old Testament? Yung pinakain ng raven? Yung nag-pray, mga kapatid, na hindi umulan for 3.5 years? My goodness, hindi pala siya patay. My goodness. And look at that, even Moses was there. Goodness, almost 6,000 years, mga kapatiran. Guys, are you there? Are you listening? Pakinggan niyo po itong aking tinatalakay na to with all your heart and with all your faith. Napakahalagang katotohanan nito na si Moses and Elijah were talking to Jesus. They were talking. Hindi natin alam kung anong pinag-uusapan nila. Nagbabanding ba sila? Were they talking about the future? My goodness, napakaganda po ng sight na yon. Kaya nga alam nyo, yung tatlo, biglang nag-suggest, Lord, wag na tayong bumaba. Makikita nyo ang kanilang pagkapraning, yung kanilang pagkamangha. Because maybe that was the first time na makakita sila ng ganong klaseng glorious sight. At ang sabi nila, tatayo tayo ng 3 tent, one for you and one for Elijah and one for Moses. At ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, biglang nawala yung dalawa, at si Lord lang ang kanilang nakita. Muntik na silang mataranta, mga kapatid. So guys, mga kapatiran, now, di ba sabi ko, ang ating topic for tonight ay we will try to comprehend the Logos. The Logos is Jesus Christ. And who is Jesus Christ? Jesus Christ, mga kapatid, siya po'y Diyos na nagkatawang tao. Pangalawa, siya po'y Diyos na nakibagay sa atin. Pangatlo, siya po'y Diyos pero ipinakita niya ang kanyang glory. Alam niyo, mga kapatid, during that time, napakaraming tao ang nagduda sa identity ni Jesus Christ, sa kanyang tunay na profile. Somebody said, He is God. Somebody said, no, He is simply a son of a carpenter. We know His brothers. Yan ang sabi ng iba. Pero mga kapatid, grabe po. Kung saan ikaw ngayon, nasaan kang panig? Which side are you taking right now? The side that says Jesus is God or the side that said Jesus is simply a human being? Ang kanyang biological mother ay sila Joseph and Mary. Mga kapatiran, ngayong gabi, kung maliit masyado ang pananampalataya mo kay Jesus Christ, may the Holy Spirit help you so that makita mo ang mystery na to at makilala mo si Jesus Christ / Logos. Ang Logos na to was presented in the Bible na nagkatawang tao, nag-incarnate. Presented by the Bible ang kanyang humanity na talagang katawang tao siya, nagpakatao siya, nag-adjust po siya. Siya'y Diyos na nagkatawang tao. Napakahirap yun, ha, mga kapatid. Halimbawa, ikaw napakayaman, super yaman, ikaw ang may-ari ng, kalahati ng kayamanan ng Pilipinas. Halimbawa, ikaw ay anak ni Manny Villar, o ikaw si Manny Villar, tapos bigla kang titira sa isang squatter area, mag-iigib ka ng tubig, bibili ka ng purified water, bibili ka ng asin,
dyan sa tindahan. Can you do it? Can you make it? But Jesus did. My goodness. Kaya ako, hanga ako kay Lord. Believe ako sa kanyang humility. Tayo minsan, nagkaroon tayo ng konti. Humahangin na po tayo. Samantalang si Lord, look at that. Number 4, mga kapatid, the Bible said, mga kapatid, that the Bible presented His authority. He came from the Father. He came from the Father. Alam niyo mga kapatid, authority yan. Alam niyo naman sa Old Testament, laging ang nire-recognize lang ay Father, 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 Father. Pero dito po sa Biblia, ang sabi ng Biblia, He came from the Father, full of grace and truth. He was presented by the Bible na merong authority. Sabi ng Bible, He came from the Father. Parang ganito po yan, in layman's term. Kapag may dumating dito sa aming bahay at sinasabi niya, kami po ay mga alagad ng batas. Yung po salitang alagad ng batas, authority po yun. O kaya, ako'y naparito at pinapadala po ako ng kapitan, authority po yun. Naparito ako sa pangalan ng aming gobernador, authority. Naparito kami at ikaw ay dadakpin namin sa pangalan ng batas o sa pangalan ng Duterte. Yan po ay authority. Guys, yan po yan. Jesus, the Logos, came in the name of the Father. That's authority, mga kapatid. Ang sabi nga ng John 5:43, I have come in my Father's name. I have come in my Father's name, and you have not received me. Kasi ang kaisipan ng mga tao, no, we will receive the Father, but not you. No, I came in the name of my Father. Ayaw naman kasi nilang maniwala na si Jesus Christ talaga ay Son of the living God. Ngayon kasi madali ng paniwalaan yan kasi nakita na po natin sa history. Pero kung ikaw ay isang Pharisee o isang Sadducee o isang teacher of the law on that particular time, hindi ka rin siguro basta-basta maniniwala. Trust me. Kasi, syempre, alam mo naman, ang mga Hudyo na yan, mga kapatid, yan po ay talagang naniniwala lang sa isang Diyos. Monotheism. Wala namang masyadong idea sila sa Trinitarian concept eh. Nang mabuo ng Biblia, ang mga scholars natin, nang sinabi ng Bible na ang Diyos ay iisa, pero pag pinag-aralan mo ang Bible, makikita mo ang Diyos ay Ama, si Kristo ay Diyos, ang Holy Spirit ay Diyos, and therefore, magkukonclude ka na yung isa, tatlo. Pwedeng na yung isa ay tatlong persona. Nabuo mo yung kaisipan na yon after you study the Scripture. Pero kung ikaw nandun sa panahon ni Jesus Christ, Sadducee ka, Pharisee ka, apart from the work of the Holy Spirit, baka hindi mo rin ma-reconcile. Kaya mahalaga po yan, mga kapatid. Panglima, presented His grace and truth. So, pinipresent din ang Logos na siya rin po ay puno ng grace and truth. Yung pong grace is a Christian concept. Sabi po sa Ephesians 1:2, laging ang pagbate ay ganito, ang biyaya ng Diyos at ang pagpapala ng Diyos ay sumain yung lahat. Laging sinasabi, it's a Christian concept, yung grace na yan. At alam din naman natin na ang grace ay pinatawag natin unmerited favor. Si Lord daw po ay merong unmerited favor. Isa pa, yung truth, mga kapatid. Sinasabi ng Biblia, ang sabi rito, basahin ko lang ulit, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. Puno daw po siya ng grace and truth. Okay, pag sinabing puno, puno, take it. Hindi po siya partial na puno. Puno ang sabi ng Bible. Now, gusto ko lang pagdikitin ang salitang grace and truth. Ang grace po, mga kapatid, dito lang ginamit sa John chapter 1. Sa buong book ng John, dito lang siya ginamit sa tinatawag nating parang prologue, dun sa simula lang. John chapter 1 lang. Pero sa chapter 2, hanggang dun sa dulo ng book of John, hindi na po natin makikita yung grace. Kung ang John po ay hanggang John chapter 21. Hanggang John chapter 21, dito lang ginamit sa chapter 1 ang salitang grace, yung unmerited favor. But interestingly, ang salitang truth ay ginamit ni John ng 25 times in this book. And mga kapatid, pakaisipin din po natin ito. Itong truth na to is always connected closely to Jesus Christ. So yan po, mga kapatid. So mga kapatiran sa ating Panginoon, napakahalaga po na maintindihan po natin to. Ulitin ko, ano ba ang pinag-uusapan natin, brothers and sisters? Ang pinag-uusapan natin ay Logos. We are trying to comprehend the Logos. The Logos is Jesus.
Jesus is God. Yan. Tumataas na po ngayon ang ating pananaw kay Jesus. At pinakita ko sa inyo mula sa Biblia how the Bible presented the Logos. Ipresenta ang kanyang incarnation, ang kanyang humanity, and yet ang kanyang glory din, ang kanyang authority, at ang kanyang grace and truth, mga kapatid. Praise God. Let me give you my summary, mga kapatid. So ang summary ko po ay ganito. So sabi ko nga po sa inyo, huwag nating i-treat itong topic na ito na parang isang subject matter lang. Na, I need to comprehend the Logos. No. Dahil yan po ay sign ng pagmamalaki. Kung ang purpose mo lang upang maintindihan siya ay para matuto lang mindset o tumaas lang yung learning, that's not the point. The point here, mga kapatid, makilala mo si Logos, si Jesus, kung sino talaga siya, para mapagsilbihan mo siya ng tama. That is the point. Para pwede mo siyang mahalin ng tama. Kasi I believe, sabi nga mga kapatid, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. At pag ignorance ka sa kay Christ, syempre, ititreat mo siya as nothing, as nobody. Parang ganito mga kapatid. Halimbawang si Presidente Duterte ay nagdamit na para siyang mahirap na tao. Tapos nilagyan siya ng parang mga sugat-sugat para hindi siya makilala. Nadaanan mo dyan, will you greet him? No. Dahil ang tingin mo sa kanya, basurero lang. Pero kung alam mo na siya ay ang presidente ng Republika ng Pilipinas, ay siguradong lalapit ka, sasaludo ka, baka yakapin mo pa, baka magsumamo ka pang pumunta siya sa bahay mo. Lahat ng estimation gagawin mo. Same thing with Jesus Christ. Kaya nga mahalaga yung aking ministry na ito pagtuturo ng Bible. Because ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Kaya yan po ang commitment namin sa mga miyembro, sa mga tao nakikinig sa amin. I always teach the Bible because ignorance of the Bible is ignorance of God. Kaya nga dapat ang ating mga preaching ay palaging nakasentro sa Word of God. So yan po mga kapatid. So mahalaga po yung attitude. Babalikan po natin yung ugaling yon sa Biblia. The Holy Scriptures require a humble reader who shows reverence and fear towards the Word of God and constantly say, teach me, teach me, teach me. So yan po mga kapatid, habang nandyan kayo sa aking harapan, nakikinig po kayo, nandun ang inyong humility. Tapos pag binabasa ko yung mga Bible text, ang mata mo, ang tenga mo ay talagang may pagpapakita ng reverence. Hindi mo to tinatawanan, hindi mo to binabaliwala. Tapos meron kang takot at nagpipray ang iyong puso, Lord, teach me your word, teach me your ways. Yan po mga kapatid, ang mga taong pinagpapala ng Diyos. So ngayon, I'll give you my propositions mga kapatid bilang isang spiritual na doctor sa panahon ng COVID, ano ang ating pong mga reseta. Unang-una, make sure that you understand the process of knowing the Logos. Siguruhin mo na naiintindihan mo ang proseso ng pagkakilala sa Logos. Logos / Jesus Christ / Creator / the Word of God. So ngayong gabi, pinapakita ko sa inyo yung profile ng Logos. At sana natiyak mo sa iyong sarili na alam mo na ang proseso kung paano mo siya makilala. Una, dapat yung attitude mo tama. Dahil hindi nagpapakilala ang Logos sa mga matataas na tao. Pag ikaw ay dumating sa kanya na may pagmamalaki, nasi mo ako ay scholar, marami akong karanasan, ay hindi ka na pwede. Ang kailangan ni Lord ay isang natatakot na puso. Actually, dapat mong hubarin ang lahat ng meron ka when you approach God. Yan po. Hindi naman literal na huhubarin mo, kundi magpapakumbaba ka talaga. Meron kang attitude sa Kanya, sa Word of God. Makikinig ka ng mga Bible teaching, Bible preacher. Huwag yung pag nakikinig ka sa mga preacher, parang sinasize up mo siya. Hinahanapan mo siya ng butas. Hindi po yan childlike faith. Hindi mo siya makikilala si Logos ng ganyan, mga kapatid. So, brothers and sisters, sana po naintindihan mo yan. Make sure that you understood. Now, if you did not understand yet, this is my request. Please chat me. Please, magbigay ka ng mga questions. Magbigay ka ng mga questions dun po sa ating pong chat room. Pwede kayong magpadala ng message sa akin if you don't understand. It is now or never. Kaya now or never ulitin ko. Kasi bukas hindi na ho tayo buhay. It is now or never. Pangalawa, treat this set of truth as holy matters in your life. Ang keyword ay treat. Sana ngayong gabi, i-treat mo
itong pinag-aralan natin na mga holy matters in your life. Di ba kapag meron kang tinitreat na mahalaga, naku, nakatago talaga yan. Iniingatan talaga yan. Talagang yan po ay talagang tinatago mo. So mga kapatid, tonight, sana po maramdaman natin, yun bang napapapikit ka na sinasabi mong napakahalaga ng mga tinurong yun ni Pastor Jim. Napakaganda ng kanyang mga tinuro. Now I understood the Logos, the Word of God, Jesus Christ, the Creator. Wow! Now, thank you, Lord, for the COVID. Thank you for the lockdown. Ganun po dapat. Kasi hindi mo to mabibili. Yung naintindihan mo to. Kasi ang pagkaintindi, yung tinatawag na enlightenment, it comes from the Holy Spirit. I tell you, it's not because of your human reasoning, not because you're witty, not because you're intelligent. Maraming intelligent dyan, mga philosophers. But look, they are atheists. If you understand now everything I said from beginning to last, you are blessed. I tell you, you are blessed. So mga kapatid, treat this set of truth as holy matters in your life. It is now or never. Kung hindi mo yan papahalagahan ngayon, I doubt kung yan ipapahalagahan bukas. Kaya nga, it is now or never. Number 3, preach or share the aroma or the fragrance of the Logos in our trying moments. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko sa pag-disseminate, sa pag-preach, sa pag-share ng aroma and fragrance of the Logos or Christ in our trying moments. It is now or never. Baka pagdating ng May, wala na ang COVID. History na to. Sisingilin ka ng Lord, anong ginawa mo during the COVID? Kaya nga, it is now or never. Grab this opportunity. Alam nyo, mga kapatiran, ang mga gumagawa ng kasaysayan ay ang mga taong decisive. Pag ikaw ay urong-sulong, you cannot make it. Tingnan nyo ang mga apostles. Nang tinawag ni Jesus Christ, ang mga apostles, immediately, sabi ng Bible, they left their boats, they left their nets, and they followed Jesus Christ. Yan po ang mga disciples. So tonight, mga kapatid, sana po ay pinagpala tayo ng at. Salamat ng marami na kayo po'y nakinig na naman ng salita ng Diyos. Again, binigyan nyo po ng pabor ang inyong mga sarili, ang inyong kaluluwa, sa inyong pagbibigay ng oras, ng 50 minutes ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat po ng marami. Hindi po ito sayang. This is solemn duty. This is your solemn duty to your soul to listen to the words of God. Kung may mga kasama kayo dyan na parang hindi ito pinapansin, pagpasensyahan nyo na po. Dahil hindi pa sila malalim, hindi pa sila nakakaintindi ng naiintindihan natin. Pero ikaw na nakinig at bawat salita ay iyong parang minanamnam, parang you are chewing it like great food, spiritual food. You are blessed tonight. God bless you, my brother. God bless you, my sister. Sino mga may sakit dyan, pinapagaling na kayo ni Lord ng mga spiritual na kagalingan. Kung hindi man kayo gagaling sa physical na sakit, doesn't matter. Ang mahalaga, pinagaling ng Diyos ang ating espiritu. Kung papagalingin tayo ng Lord physically, praise God. Kung hindi naman, basta mahalaga ay yung healing ng ating kaluluwa. So salamat po sa inyong lahat. Manalangin po tayo, mga kapatid, sa ating pong pagtatapos. Heavenly Father, I would like to thank you once again for this great and wonderful opportunity na binigay niyo po sa akin. Ako po hindi karapat-dapat sa akin pong ginawa tonight na ako ay naging speaker, naging mouthpiece, naging proclaimer ni Jesus Christ. I am not worthy, Lord, na ako'y naging parang forerunner niya tonight. Naging ambassador ni Jesus Christ. But thank you that you made me like this, Lord. I'm proud of this, Lord. I thank you for the work that you've done to me. That the work that you have entrusted to me. I pray for those people who listen to your words, sana po ay nagkaroon ng enlightenment through the power of the Holy Spirit. Thank you, Jesus, for what you did through me. This is really for your glory and honor. Sana po hindi ako nagkamali, Jesus, sa akin po mga sinabi, kundi ako po ay nakapag-explain ng tamang-tama sa inyong pamantayan.
Panginoon, ang mga taong nakapakinig, kayo na po ang bahala. I pray for people na nakinig ngayong gabi, sa lahat ng nakinig, Panginoon, ngayong gabi, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa iba't ibang continents ng aming pong sanlibutan. Panginoon, I pray for them wherever they are right now. The power of God is all over the world. It is dynamic. The power of God is explosive. The power of God is creative. Panginoon, may ginagawa kayo sa gabing ito. Powerfully. Kung sa ibang bansa ay umaga o tanghali, you know that place so well. Kayo po ang bahala, Panginoon. So salamat po, Lord God. Ang mga taong may sakit na COVID, pagalingin niyo po. Ang mga taong walang unrepentant na puso, bigyan niyo po sila ng repentant. Ang mga taong nagmamataas sa gabing ito, bigyan mo siya ng kababaang loob para malugod ka sa Kanya. Salamat, Logos. Salamat din, Holy Spirit, sa pagtuturo niyo sa amin. Salamat po, Heavenly Father, na ginamit niyo po ang aming munting tahanan for the holy work of God. Thank you po. We give you all the praise, Lord, all thanksgiving, and all worship and adoration in Jesus' mighty and powerful name. Amen and amen. Salamat po, mga kapatiran. Good night. At kung buhay pa ho tayo, see you tomorrow again for another round of Bible preaching and Bible sharing. Good night and God bless at samahan po tayo ng ating Panginoon. Mga kapatid, tandaan nyo lang hanggat wala kang COVID, pinagpala ka ng Panginoon. Good night. God bless.